Halian na naman, kainan na naman. Ito. Prinitong isda ang ulam at ginataang malunggay na may sahog na daing. Magana ang pagkain pag laging may gulay. Oh, ayan. Kain na na. Sarap pag may gulay. Tapos may konting sili yung gulay, masarap, magana sa pagkain. Kasi yung sili, pag linagay mo sa gulay, parang appetite. Gagana ka lagi. Sarap. Tapos, may prinito. Ito, may prito ah. Sarap, sarap. Ganong kumain. Tapos yung gata oh. Naglalatik-litik yung gata. Sarap-sarap. Tamang-tama lang timpla. Hindi masyadong maalat. Ganito sa probinsya. Pagkakain, dapat laging may gulay. Kasi yung gulay napakasustansya sa katawan. Iwasan natin ang pagkain ng baboy. Mga karne, mga manok. Pero kung isda lang tapos gulay, masustansya na sa katawan, malayo ka pa sa sakit. Pero kung araw-araw, ang ulam mo, karning baboy, karning manok, ayan, high blood ang labas mo. Diabetic, arthritis, kung ano-ano ang nararamdaman mo sa katawan. Pero kung gulay lang, wala kang mararamdaman. Malakas pa ang katawan mo. Itong isda, huli ito ng binan ko kasi nangingisda sila. Pero mayroon silang huli kagabi. Binigyan kami 2 piraso. Prinito namin. Ayan. Ulam na namin. Nakakalibris kami sa pang-araw-araw na pang-ulam kung may huli ang binan ko. Pero kung wala, kasi medyo mahirap ang isda dito. Minsan magandang hulihan, minsan wala. Pagod, puhunan, hindi mababawi. Kaya tiyagaan lang naman ang pangingisda dito sa probinsya. Mas maganda pa nga, minsan nga mas maganda pa yung presyuhan ng isda dun sa Maynila kaysa dito sa amin sa probinsya sa Bicol. Isipin mo, pag mahina ang hulihan ng ganitong isda dito, yung tinatawag na buraw dito sa amin, 250 ang kilo, minsan nga 280, 300. Parang presyo na ng karning baka. Pero kung ganitong may huli ang biyenan ko, at least nakaka-survive. Medyo nakakatipid-tipidin kami, nakakadagdag at sa araw-araw namin, medyo nakakatulong, nakakabawas sa financial na kuwan, hindi ka nabibili ng isda. At least may pang-ulam ka na. 2 piraso, ilan lang kami dito, 4 lang kami kumakain. Yung pamangkin ng asawa ko, ako, tapos yung isa kong anak na kinder. Hati-hati kami sa 2. Hinahati ko yung isang isda, hinahati ko sa 2. Itong isa buo lang, dahil yung kalahati nito, ibibigay ko rin sa anak ko na kinder. Mamaya susunduin ko pa yung mga 10:45. Nauna lang ako makain kasi mamaya para pagsundo ko dun, hindi na ako magugutom sa pag-antay sa paglabas ng anak ko sa galing sa school dahil sinusundo ko siya. Pero kahit gulay lang, kahit walang isda,
Okay na, solve na. Kasi gulay lang naman, importante sa katawan ng tao. Ay, itong gulay na malunggay, para masarap din to pag kahit sa umaga, ilaga mo lang. Ilaga mo lang siya. Tapos yun ang gawin mong parang kape. Lalo kung may mga ubo-ubo ka, nakakatanggal to sa mga ubo-ubo. Magaling to sa, parang herbal siya. Na hindi ka nabibili ng gamot, kung ano-ano. Yan lang ito, ilaga mo lang sa umaga. Yun ang gawin mong kape. Ang sarap. Wala ang malakas sa katawan. Natatanggal-tanggal yung mga sakit-sakit mo. Minsan nga nagkasugat ako, dinikdik ko ang dahon ng malunggay. Dinagay ko yung katas niya sa sugat. Madali. Humihilom ka agad yung sugat. Ito ang masarap pa sa malunggay. Sa gulay na malunggay. Kasi wala itong spray. So mga pesticide. Wala siyang abono, kusa siyang tumutubo, kusa siyang lumalaki. Tapos, di parehas ng mga talong, ampalaya, sitaw. Yun ang mga delikadong kainin. Kasi may mga kwan yan may ini-spray yan eh. Kasi pag hindi mo yan in-spray, wala kang aanihin. Dapat yan, pag bibili ka ng ampalaya, talong, sitaw, huhugasan mo yan mabuti. Para at least nahuhugasan yung pesticide na ini-spray dyan sa mga gulay. Pero itong malunggay, wala. Sulit na sulit ang vitamins niya. Ngayon, ganito lang dito sa amin. Ganun siya. Kunting tiyagaan lang. Diskarte lang sa buhay. Gulay. Okay na. Solve ka na dyan. Kasi magkano lang namang ayan o. Sarapan ng daing. Tamang-tama lang yung timplada ng daing na sinahog sa malunggay. At alam nyo ba kung ano tong daing na to? Dinaing na tamban. Limang piraso. Bininta kahapon ng nagbibinta dito. 5 piraso na tamban. Dinaing siya. 10 piso lang. Ang laking katipiran. Kasi pag dagsa dito ang tamban, ay nako, magsawa ka, idaing mo siya, gamin mo siyang tinapa, buruhin mo siya, paksiwin mo siya, pritusin mo siya. Kahit anong magagawa mo sa tamban, sari-saring kung ano-anong klaseng luto yan. Basta, marunong ka lang. Lalo kung magaling kang dumiskarte sa tamban, gawin mong sardinas, kahit hindi ka na bumili ng sardinas. Gawin mong sardinas. Bumili ka lang ng maraming kamatis. Igisa mo yung kamatis. Tapos, hanggang sa yung kamatis talagang tunaw siya, durog na siya sa pagkaluto. Tapos titimplahan mo siya. Tapos saka mo ilalagay yung tamban. May sardinas ka na. Marami nang makakain. Preskong sardinas pa ang makakain mo. Hindi pa nakakapasok sa lata, kinakain mo na. Ayan o. Sarap. Kaya dapat madiskarte sa buhay. Dahil kung hindi ka madidiskarte, magugutom ka. Kahit wala kang income na malaki, basta didiskartehin mo lang yung kakainin nyo. Kunting gastos lang yan. Pero masustansya. Masustansya sa katawan natin.
Sarap kumain. Pag gulay lang. Basta yung pagkakagulay mo napakasarap. Talagang yung gata niya sumisiksik sa laman ng daing. Ay, nako, ang sarap-sarap. Kaya gulay lang pare. Mga kaimig, mga kosa, mga pare ko yan. Solve ka na. Okay. Solve na solve. Ako, pag kumakain ng isda, ultimo ulo niya, no, nakain ko. Sinisip-sip ko. Kasi ang sarap-sarap sip-sipin pag nasa ulo ng isda. Malasang malasa. Ako, hindi ako mapili sa pagkain. Gulay lang. Tapos, tuyo. Minsan niya, tuyo. Yung tuyo na isda. Tuyo. Nahilig ako sa tuyo. Tapos may gulay. Solve na yan. Solve ng pananghalian mo. Okay. Simot. Simot ang kanin. Ubos ang gulay. Yung kalahati ng isda para sa anak kong kinder. Pagdating niya, papakainin ko siya, sinusubuan ko siya kasi medyo 5 years old pa lang naman, subo ha. Kasi pag hindi mo sinubaan, hindi kumakain ng mabuti. Mas maganda yung sinusubuan mo siya para nakakain ng marami. Sa kanya rin tong kalahati. Okay? Bye-bye!